Amen. Kapayapaan. At sumayin niyo rin. Mga kapatid, aminin natin ating mga kasalanan upang tayo gumanap sa banal na pagdiriwang ito. Inaamin ko Sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong ang ginanap naming Pasko ng pagkabuhay ay maisaloob namin at maisakatuparan sa pagtataguyod mo sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Pagdating namin sa Roma, si Pablo'y pinahintulutang umupa ng sariling tirahan, kasama ang isang kawal na pinakatanod niya. Makaraan ng 3 araw, inanyayahan ni Pablo sa isang pulong ng mga pangunahing Hudyo sa lungsod. Nang magkatipo na sila, sinabi niya, "Mga kapatid, bagamat wala akong ginawa laban sa ating bansa o sa mga kaugalian ng ating mga ninuno, hinuli ako sa Jerusalem at isinakdal sa kinatawan ng pamahalaang Romano. Matapos akong litisin, ako sana'y palalayain na, sapagkat wala naman akong ginawa na dapat parusahan ng kamatayan. Ngunit tumutol ang mga Hudyo, kaya't napilitan akong dumulog sa emperador. Bagamat wala akong sakdal laban sa ating mga kababayan, nagagapos ako ng tanikalang ito dahil kay Jesus, ang pag-asa ng Israel. Iyan ang dahilan kung bakit hiniling kong makausap kayo. Humigit kumulang sa 2 taong nanirahan si Pablo sa Roma.
sa bahay ng kanyang inuupahan at tinanggap niya ang lahat na nagsadya sa kanya. Hayagan at walang sagabal na nangangaral siya tungkol sa paghahari ng Diyos at sa Panginoong Hesukristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa banal na templo at doon naman sa mataas na langit naroroon ang trono at magbuhat doon ay pinagmamasdan ang lahat ng tao. Walang maliligid anuman ang gawin ng lahat ng ito. Lahat ng mabuti, pati ang masama, ay sinisiyasat. Namumuhing lubos siya sa suwail na wala ng batas. Ang punay tapat sa gawang mabuti, siya'y nalulugod. Mabubuhay silang sa kanya ay sumunod. Poon ang mga mabuti ay kapiling mo parati. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa'yo, Panginoon.
Noong panahong iyon, lumingon si Pedro at nakita niyang sumusunod ang alagad na minamahal ni Jesus. Yaong humilig sa dibdib ni Jesus nang sila'y naghahapunan at nagtanong, Panginoon, sino po ang magkakanulo sa inyo? Nang makita siya ni Pedro, tinanong nito si Jesus, Panginoon, ano po naman ang mangyayari sa taong ito? Sumagot si Jesus, kung ibig kong mabuhay siya hanggang sa pagbabalik ko, ano sa inyo? Sumunod ka sa akin. Kumalat sa mga kapatid ang balitang hindi mamamatay ang alagad na ito. Bagamat hindi sinabi ni Jesus na hindi siya mamamatay, kundi kung ibig kong mabuhay siya hanggang sa makapagbabalik ko, ano sa inyo? Ito ang alagad na nagpatotoo tungkol sa mga bagay na ito. Siya rin ang sumulat ng mga ito at alam naming tunay ang kanyang patotoo. At marami pang ginawa si Jesus na kung susulating lahat, inaakala kong hindi magkakasya kahit sa buong daigdig ang mga aklat na masusulat. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesucristo. Manatiling nakatayo ang lahat. Tayo ay mag-aantanda ng krus habang iginagawad ang pagbibindisyon na aklat ng mabuting balita. Magsiupo ang lahat. Sa araw na ito, 23rd of May, ginugunita natin ang isang araw na malapit sa puso ng napakarami sa atin ngayon. Ano yun? Ang araw para sa mga nagmamahal kay Santo Padre Pio. Kung kaya't welcome to the National Shrine of Saint Padre Pio sa araw na ito, your day, 23rd of the month. Palakpakan natin si Jesus. Si Padre Pio, isang banal na pare na naging daluyan ng habag. Daluyan ng pagpapagaling at presensya ng Diyos sa gitna ng pagdurusa ng tao. Taos puso akong nagpapasalamat sa pamumuno ng CBCP, Commission on Healthcare, sa kanilang chairman, Bishop Ray Evangelista ng Diocese of Imus, at kasama natin ngayon ang Executive Secretary ng Commission, Father Dan Cancino Jr. Father Dan, welcome to the Archdiocese of Lipa. Bakit natin inanyayahan ang CBCP Healthcare? Sapagkat ang komisyong ito ng CBCP pinili ang Archdiocese of Lipa, itong ating national shrine, bilang lugar na pagdarausan sa araw na ito ng tinatawag Simba Kalusugan. Simba Kalusugan. Sa kanilang pagmamalasakit ay hindi lamang isang proyekto, kundi isang konkretong pagsasabuhay ng misyon ng simbahan patungkol sa tinatawag natin ministry o paglilingkod. Tunay nga, ang CBCP Episcopal Commission on Healthcare ay handang makipagtulungan
magbahagi at maglingkod sa Archdiocese of Lipa sa pamamagitan ng malalim na kaugnayan sa atin Archdiocesan Commission on Health Care sa pamumuno ni Sister Dr. Liza Balita. Sa pagkakaisang ito, mas napapalakas ang ating layunin na itiyaguyod ang kabuhang kalusugan, hindi lamang physical health, emotional health, spiritual health, tayong lahat inaalagaan. Kung kaya't maraming salamat, Father Oka, ang ating rektor at parish priest ng parokyang ito at nangangasiwa ng National Shrine of Santo Padre Pio. Father Oka, maraming salamat. Ang Simba Kalusugan, simbahan at kalusugan para sa bayan ay isang malinaw na sagot sa panawagan ni Jesus na alagaan ang mga may sakit at mahihina. Kayo na mga nasa wheelchair, kayo na mga caregivers, kayo na may sakit, ito ang araw ninyo kasama sa Santo Padre Pio. Sa pagdadalang serbisyong itong pangkalusugan, ang National Shrine, lalo na ang mga nasa liblib ng barangay dito sa ating parokya, hindi lamang tayo nagbibigay ng lunas sa kalusugan o pangkatawan, kundi nagpapahayag din tayo ng malasakit ng Diyos. This is how God cares for us. Hindi lamang spiritual, pisikal at emosyonal. Mga kapatid, ito ang bunga ng sama-samang paglilingkod ninyo bilang mga deboto ni Padre Pio. Ang pamahalaan, ang pribadong sektor, ang civil society, isang tunay na larawan ng pagkakaisa natin dito sa lalawigan ng Batangas. At hindi lamang mga Batanggenyo ang kasama natin ngayon, napakarami sa inyo na galing sa iba't ibang mga lalawigan. Pwede ba makilala ko, itaas ang mga kamay na hindi taga Batangas? Yan. Mas marami pa kayo sa mga taga rito sa Batangas. Thank you very much for joining us in this national celebration, the 23rd of the month, Araw ni Santo Padre Pio. At napapanahon mga kapatid ang programang ito, Simbak Kalusugan. Sa gitna ng krisis na dulot ng kaguluhan sa Middle East, tumataas ang presyo ng langis, gamot, at pangunahin pangangailangan ng tao. Maraming pamilya ang nahihirapan maabot ang serbisyong medikal. Kaya ang Simbak Kalusugan ay hindi lamang programa. Ito ay habag na kumikilos, pag-ibig na naglilingkod, pag-asang ibinibigay sa bawat nangangailangan. Bukas linggo at susunod na linggo, babasahin sa buong Pilipinas ang aking pastoral statement on peace in the wounded world. Babasahin sa buong Pilipinas. Bilang presidente ng Catholic Bishops Conference of the Philippines, meron akong sulat, statement sa gitna ng digmaan sa Middle East. Ano ang tama nito sa ating mga Pilipino? Kung kaya't masasabi natin ang buong mundo, sugatan. Ang Pilipinas, sugatan sa mga nangyayari ngayon sa ating pamahalaan at pagkawatak-watak ng mga Pilipino. We are a wounded society. At dito natin, mas malinaw na makikita ang diwa ng pagdiriwang ng araw na ito, the Day with Saint Padre Pio. Hindi lamang ito araw ng debosyon ni Santo Padre Pio, kundi araw din ng kawang gawa, Day of Charity. It is not just about devotion, Day of Charity. Sa bawat araw, 23rd of the month, ay nagsasagawa ng mga konkretong gawain ng pagmamalasakit sa atin. Tingnan nyo ang gagawin sa araw na ito kasama ang Episcopal Commission on Healthcare ng CBCP at ang ating ginagawa dito sa Padre Pio. Ano ang mga serbisyong kanilang iniaalay o paglilingkod sa inyo?
medical consultation tungkol sa internal medicine, cardiology at pediatrics. Medical services, libreng ECG testing, HIV testing, TB screening, circumcision, dental service, nutrition services, kasali ang deworming, vitamin A, at breastfeeding counseling, spiritual direction, confession, family and marital counseling, psychological counseling, sapagkat napakarami ngayon may sakit sa utak, ang tawag natin mental health. Meron tayong legal counseling at acupuncture. Ito ang mangyayari sa atin sa araw na ito. At tuwing 23rd of the month, nangyayari dito sa ating Archdiocese sa pamamagitan ng National Shrine of Santo Padre Pio. Ito ang paraan ng pagsasabuhay ng pananampalataya. Isang pananampalataya na nanatili hindi lamang sa dasal, kundi kumikilos na may pag-ibig. Tulad ni Santo Padre Pio na hindi lamang nanalangin para sa mga may sakit, kundi aktwal naglilingkod at nag-aalay ng sarili para sa kanila, para sa mga tao. Tayo rin ay tinatawagan na maging instrumento ng pagkalinga at pag-asa. Hindi lamang tayo dito, sa buong mundo at sa buong bansa, ipanalangin natin sa pamamagitan ng Santo Padre Pio, healing sa sugatang puso ng mga Pilipino ay maibigay sa atin bilang isang biyaya. Ngayon, silipin natin ang salita ng Diyos. Sa unang pagbasa mula sa Gawa ng mga Apostol, narinig natin ang patotoo ni San Pablo Apostol kung paano siya tinawag ng Panginoon upang magbukas at buksan ang mga mata, magdala ng liwanag at akayin ang mga tao mula sa kadiliman tungo sa liwanag. Ang kanyang misyon ay hindi lamang madali, puno ng pagtutol, pag-uusig, pagdurusa, ngunit tingnan nyo si San Pablo na natiling tapat sa Diyos. Tulad ng katapatan ng Diyos sa bawat isa sa atin, God is a faithful God. Tayo din, ang bawat isa sa atin ay dapat maging tapat din sa Diyos. At tuwing 23rd of the month, itong ginagawa ninyo sa pagsimba dito tuwing araw ng 23rd. Katapatan sa Diyos. Mga kapatid, hindi ba't ito ay nakita natin sa buhay ni Padre Pio? Tulad ni San Pablo, siya ay tinawag upang maglingkod. Hindi sa komportableng paraan, kundi sa pamamagitan ng pakikibahagi sa paghihirap ni Kristo. Ang kanyang mga sugat, o tinatawag natin stigmata, ay hindi lamang tanda ng sakit, kundi tanda ng pakikisa sa sugatang sangkatauhan, the wounded world. Sa kanyang kumpisalan, libo-libo ang lumapit, hindi lamang upang humingi ng tawad, kundi upang maranasan ang pagkalinga ng Diyos. Kung kaya't dito sa ating National Shrine, sa likod nito may malaking building, confessional area. Huwag lang pumunta rito upang magpagaling. Hingin natin sa Diyos, lumapit tayo kay Kristo sa pamamagitan ng pagbabalik loob, sa pamamagitan ng pagkumpisal. Sa Ebanghelyong ating narinig natin ang pag-uusap ni Jesus at ni Pedro. Nang tanungin ni Pedro ang tungkol sa kapalaran ng iba. Sinabi ni Jesus, ano sa'yo yun? Sumunod ka sa akin. Isang paalaala ng bawat isa ay may natatanging misyon. Ibig sabihin, ako bilang arsobispo, may misyon akong galing sa Diyos. Kayo na mga sakristan, may misyon, may plano ang Diyos sa inyo. Kayo na mga lay minister, kayo na may asawa, kayo na may sakit,
may plano ang Diyos sa inyo. Ang bawat isa, may plano ang Diyos. May misyon ang Diyos through you. Mga kapatid, napakaganda ang ating mga binasa ngayon. Ito rin ang minsay para sa atin. Ang pagtawag ng Diyos ay personal. Hindi natin kailangan ikumpara ang ating sarili sa iba. Ang mahalaga ay ang ating katapatan sa tawag ng Diyos. Katapatan sa misyon ng Diyos para sa iyo. May dahilan kung bakit may sakit ka. Alagaan mo yun. That's a gift sa iyo. Huwag kang magalit sa Diyos. May plano sa iyo ang Diyos kung bakit may sakit ka. Pag-asa at kumapit sa Diyos. Napakahalaga ito. Si Santo Padre Pio ay hindi tumingin sa iba. Hindi niya inhambing ang kanyang sarili sa ibang pare. Sa halip, buong kababaang loob niyang tinanggap ang kanyang misyon, magdasal, mag-alay ng sarili at maglingkod sa mga sugatan. Mga kapatid, sa ating panahon ngayon, ang simbak kalusugan at ang ating buwanang ginagawa dito sa National Shrine ay isang konkretong paraan ng ating pagsunod kay Kristo. Tulad ni San Pablo at ni Padre Pio, tayo rin ay tinatawagan, hindi man sa pamamagitan ng stigmata, hindi, kundi sa pamamagitan ng malasakit, pakikiisa at paglilingkod. Kung may sakit ang ating kapwa, pisikal man, emosyonal man o spiritual, tayo ang kamay na nagpapagaling. Kayo na mga caregivers, sa pamamagitan ninyo, ibinabahagi ninyo ang biyaya ng Diyos. Tayo ang nagiging kamay ng Diyos. Ikaw ay nagiging bibig ng Diyos sa pamamagitan ng pagdarasal mo sa mga nahihirapan. Kung may nahihirapan, tayo ang tinig ng pag-asa. Pag may mga naliligaw, tayo ang liwanag na aakay. Hindi tayo hiwalay sa mga may sakit at nahihirapan. Sa huli, ang kabanalan ni Santo Padre Pio ay hindi lamang nasa kanyang himala, kundi sa kanyang pagmamahal sa Diyos at sa tao. At yan din ang ating landas. Sa araw na ito, hingin natin ang kanyang panalangin na tayo rin ay maging daluyan ng habag. Daluyan ng habag. Channel of God's mercy. Daluyan ng pagpapagaling at daluyan ng pag-ibig ng Diyos sa mundong sugatan. Pagpalain tayo sa araw na ito na pinagdarasal natin ating bansa at mga taong sugatan. Dali. Tumahimik sandali at magnilay. Ang lahat po ay manatiling nakaupo. Tayo ay dadako sa rito ng pagbabasbas at pagtatalaga ng bagong Parish Pastoral Council at Shrine Ministry Council. Ngayon po ay inaanyayahan natin na tumayo ang mga bumubuo sa Parish Pastoral Council at Shrine Ministry Council ng Pambansang Dambana at Parokya ni Santo Padre Pio. Minamahal kong bayan ng Diyos, ngayon ay ating itatalaga ang mga bagong kasapi ng samahang pangpastoral ng ating parokya at samahang pangministeryo ng ating pambansang dambana sa harapan ng Arsobispo ng Lipa. Ang Parish Pastoral Council ay isang guniang panglaiko na naglalayo na pagnilayan at unawain ang pagkilos ng banal na Espiritu para sa bayan ng Diyos sa parokya na nagiging katuwang ng kura paroko sa mga gawaing pampastoral. Ang Shrine Ministry Council naman ay isang guniang panglaiko na naglalayong tumulong sa pagpapalaganap ng debosyon at pagpapaunlad ng mga gawaing espiritual at pastoral ng dambana.
katuwang ng rektor sa paglilingkod sa mga deboto at mananampalatayang dumarayo rito. Idalangin natin sila sa Diyos na ang mga bagong itatalagang miyembro ng Pastoral Council at Shrine Ministry Council or Parish Pastoral Council at Shrine Ministry Council ay makapaglingkod sa Diyos at sa kanyang simbahan. Lalo tigit para sa mga mananampalataya ng parokya at pambansang dambanang ito ng buo nilang puso at isip. Nawa, matanggap nila ang hamon ng sama-samang paglalakbay upang patuloy na mapalawig ang kubol ni Kristo sa sambayanang ito at maabot ang mga laylayan ng parokya. Sa harap ko bilang inyong kura paroko at rektor ng sambayan ng Diyos na naririto ngayon, mangyaring ipahayag ang inyong buong katapatan sa mga katanungang ito. Tinatanggap ba ninyo ang mga responsibilidad bilang leader laiko sa parokya at pambansang dambanang ito ni Santo Padre Pio? Opo, Padre. Magsisikap ba kayo na maging kawangis ni Kristo upang mas mapaglingkuran ninyo ang kanyang sambayanan? Opo, Padre. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, basbasan ninyo at pagpalain ang mga kapatid naming naririto na magtatrabaho sa inyong sambayanan. Maging liwanag nawa sila sa buhay ng simbahan. Si Kristo ang liwanag ng sangkatauhan. Kaya naman bilang miyembro ng kanyang simbahan at miyembro ng sangguniang laiko ng parokya at pambansang dambana, matanggap nawa ninyo ang hamon ng paglakad sa liwanag ni Kristo at mahibahagi ito sa iba. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Minamahal kong sambayan ng Diyos, bilang kura paroko at rektor ng parokya at pambansang dambanang ito, malugod ko pong ipinapakilala ang mga bagong talagang miyembro ng Parish Pastoral Council sa pangunguna ng ating PPC Coordinator, Brother Jason Malbataan at kanyang mga kasamahan. Ganon din po ang ating Shrine Ministry Council sa pangunguna ng mag-asawang Cap Benbong and She Felismino. Palakpakan po natin sila. Pagsitayo po ang lahat. Panalangin ng bayan, si Jesus nakipamuhay sa mga tao upang maglingkod bilang pagsunod sa kanyang Ama, ay nagnanais na unahin natin ng higit sa lahat ang mga bagay na nakalulugod sa Diyos. Ang ating tugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng simbahan naway maging mga tunay na lingkod na kumikilos ng may pagmamalasakit na katulad ng ipinakita ni Kristo sa kanyang mga apostol. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng pamahalaan naway maging tapat sa kanilang mga pananagutan at makatupad sa kanilang mga tungkulin ayon sa diwa at pag-ibig ng paglilingkod. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nagdaranas ng kahirapan, naway tumanggap ng lakas mula sa banal na Espiritu. Manalangin tayo sa Panginoon.
Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may karamdaman, naway maunawaan nawa ng kanilang pagdurusa, kung titiisin bilang pakikiisa kay Kristo, ay maaaring maging biyaya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating mga namayapang kamag-anak at mga kaibigan, naway magtamasa ng kapanatagan sa walang hanggang tahanan ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, binigyan ng iyong anak ng higit na pagpapahalaga sa lahat ng mga bagay na kalulugod sa iyo, kahit tumantong pa sa kanyang pagpapakasakit para sang katauhan. Lubin mo na lagi namin siyang maparangalan sa tuwing ginagawa namin siyang pinakahahalagahan ng aming buhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Para po sa maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa banal na paghahaing ito, maihanda nawa ang aming kalooban sa ng pagdating ng Espiritu Santo na siyang ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Idiluluhog namin ito sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo Itaas sa rin. Diyos ang iyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Nung siya'y muling nabuhay, siya'y nagpakita sa mga alagad niyang minamahal. Samantalang siya kanilang kapisan, siya'y umakyat sa kalangitan. Sa kanyang pagluklok sa kanang kamay mo, kaming mga kapwa niya'y di pa rin iba sa iyo. Kaya kaisa namang anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos sa mga hukbo,
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niyang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at iinumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagmunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Leon na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, ni Padre Pio at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob.
Hinihiling namin kamiyadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyong ang kaharian at ang Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pahintulutan mong sa aming pagdalangin, kaming itinawid mo mula sa luma patungo sa bago, na dulot ng banal na salo-salo
ay makapagbago nawa sa aming kalooban sa pagsisikap namin ang lumay talikdan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sama-sama po natin dasalin ang panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Petrolcina, mongheng banal, pintakasing santo na milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu, at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Una sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakiingatan po ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos sa pagbisita dito sa National Shrine. Ikalawa, nais po naming ipagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng olibo na binasbasan ni Padre Pio noong siya ay nabubuhay pa. Naway maging daan ng ating mga healing bundles sa pagkakamit ng kagalingan na nagmumula sa Diyos. Ikatlo, mayroon pa rin po tayong maghapong pagpapakumpisal dahil po araw ng Sabado. Ngunit dahil po sa dami ng ating pong mga charity events sa maghapon, pansamantala po natin itong inilipat sa Shepherd's Hall 1. Makipag-ugnayan lamang po tayo sa ating mga gwardya at gain din po sa registration area ng ating pong Divine Mercy Sanctuary at sa ating pong mga ushers at usherettes upang tayo ay magabayan papunta sa Shepherd's Hall 1. Ito po ay nagsimula kanina, 8:00 ng umaga at magpapatuloy hanggang mamaya 12:00 ng tanghali at muli po mamayang hapon sa Chapel of Reconciliation mula 2:00 hanggang 5:00 ng hapon. Tayo pong lahat ay malugod na inaanyayahan. Ikaapat, ang pag-aalay po ng rosas para kay Santo Padre Pio ay isasagawa po natin pagkatapos ng liturhiya ng pagpapagaling. Ikalima, ngayon pong araw na ito, May 23, ay araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. Kaya po, malugod po namin kayong inaanyayahan sa atin pong mga healing masses at healing liturgy. Ito po ay isinasagawa natin ngayon at mamaya mayroon pa rin po 5:00 ng hapon. Kayo po at ang inyong mga may sakit ay malugod naming inaanyayahan. Kaugnay po nito, nagsimula pa po kanina, 8:00 ng umaga at magpapatuloy hanggang 3:00 ng hapon. Patuloy pa rin po nating ipinagkakaloob ang iba pang mga gawain ng pagpapagaling tulad ng spiritual counseling and direction, medical counseling and medical assistance, legal counseling, psychological support, family and marital counseling, feeding program, dental services at acupuncture. Layunin nating magkaroon ng pangkahalatang kagalingan, lalo tigit ang mga kapatid nating mahihirap at kapuspalad. Ngayong pong buwan ng Mayo, espesyal, nabanggit po ng ating minamahal na Arsobispo ng Lipa, pinagkakaloob katuwang ng Episcopal Commission on Healthcare ng Catholic Bishops Conference of the Philippines or CBCP at ng Department of Health ang programang Simba Kalusugan. Magkakaroon po tayo ng iba't ibang mga dagdag na serbisyong medikal ngayong araw, gaya po ng TB screening, HIV testing, ECG testing at iba't iba pang mga panayam tungkol po sa kalusugang pangkatawan at kaisipan.
tayo po ay tutungo lamang sa registration area sa atin pong Divine Mercy Sanctuary o kay makipag-ugnayan sa atin pong Social Services Desk sa pangunguna ni Miss Bernadette. Ika-6, ngayon pong ika-23 ng Mayo, mayroon din po tayong libreng pagtutuli para sa unang 200 lalaki. Mayroon na po tayong mga naka-pre-register, pero tumatanggap pa rin po tayo ng walk-in. Sakaling magbago po ang ating isip, tutungo lamang tayo sa registration area ng ating pong Divine Mercy Sanctuary. Kahulihan, sa darating pong ika-25 ng Mayo ay ipagdiriwang natin ang kaarawan ni Santo Padre Pio. Nagkakaroon na po tayo ng 3 araw na paghahanda o misa ng Triduo mula po kahapon at magpapatuloy hanggang bukas, May 24, sa ganap na ika-5 ng hapon, bukas naman po dahil araw ng linggo sa ika-6 ng gabi. Ang misa po para sa pagdiriwang ng kanyang kaarawan sa Lunes at healing liturgy ay gaganapin sa ika-9 ng umaga. Inaanyayahan po namin kayong lahat na magpamisa at mag-alay ng inyong mga kandila. Maraming salamat po. Pagkatapos po ng huling pagbibindisyon, isusunod po natin kaagad matapos ang ilang sandali ang liturhiya ng pagpapagaling na may paggagawad ng banal na langis sa bawat isa sa atin. Sa ngalan po ng mga namamahala ng Pambansang Dambana, taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong lahat na patuloy na sumusuporta at nagmamahal sa Pambansang Dambana at kay Santo Padre Pio. Sa mga sumubaybay po sa atin sa FB page, maraming salamat. Sa lahat po ng nakiisa sa pagdiriwang na ito, taos-puso din po ang ating pasasalamat sa ating mga servers and volunteers at sa lahat po ng nakatulong natin ngayon sa ating charity works, katulad po ng sa pangunguna po ng Chairman of CBCP Healthcare, Most Reverend Reynaldo Evangelista, at Reverend Father Dan Cancino, ang Executive Secretary po ng CBCP Commission of Healthcare, Simbakalusugan and other stakeholders and partners. Dr. Voltaire Guadalupe, Regional Director of Department of Health, Calabarzon, City Health Office of Santo Tomas, headed by Dr. Rosel Sanchez, and the entire LGU of City of Santo Tomas, Rizal Medical Center doctors, Batangas Tuli Squad, headed by Dr. Quinto, Alert or Archdiocese of Lipa Emergency Response Team sa pangunguna ni Dr. Sister Liza Balita, Diabetes Philippines, Batangas Chapter, mga volunteer doctors, nurses and lawyers, St. Thomas More Association of Lawyers and Transformation, sa pangunguna po ni Attorney Ramil Muria, mga volunteer social workers sa pangunguna po ni Ms. Annie Mendoza, Archdiocese of Lipa Family and Life Ministry sa pangunguna ni Mr. Dennis and Mrs. Porcia Orencia, Philippine Mental Health Association, Dr. Jimbo Plata, Dr. Lea Mercado at iba pang mga volunteer dentists. Ang PMHA po pinangunahan ni Ms. Hazel Magpantay, Mr. Hipolito and Mrs. Myla Ayran, Certified Acupuncture Practitioners, Confraternity of St. Padre Pio, NSPP Youth at Scholar ni Padre Pio, PPC and Shrine Ministry Council. Taos-puso rin po ang ating pasasalamat sa ating mga donors at sponsors para sa isinagawang charity work. Ang pamilya po ng ating Hermana Mayor ngayong 2026, sila po nag-sponsor ng ating tuli. Miss Esther Elipanyo and family, sila po yung nasa unahan, palakpakan po natin sila. Maraming salamat po. Maraming salamat din po sa ating mga pari na nakasama natin ngayon mula sa iba't ibang dioceses at religious congregations. At dito rin po mga pari sa Archdiocese ng Lipa. At higit sa lahat, taos-puso po ang ating pasasalamat sa namuno sa ating banal na pagdiriwang, Most Reverend Gilbert A. Garcera, CBCP President and Archbishop of Lipa. Palakpakan po natin. Maraming pong salamat. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo at rin pagpalaing kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglayin ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo.
Salamat sa Diyos.